Mic test, hello. Hi everyone. Good evening, good afternoon. Sobrang matraffic. And so, I praise God na nakarating ako, na nakarating kayo this... Ayun pa, may kalaban pa no? Despite of the heavy traffic and the heavy rain, you are here. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Dito sa Pilipinas, kapag nakakarating ka sa patutunguhan mo, himala himala na nakarating ka and that you are still alive. So thank you and praise the Lord. We have a very interesting and challenging topic, the topic of freedom, specifically freedom in Christ. If kilala nyo ako, that is one of my favorite words, vocabularies in the world. Freedom, liberty. Sa Tagalog, kalayaan. Freedom. nung bata pa ako, alam niyo yan pag bata ka pa, yung gustong-gusto mo Kasi nung bata pa kami, you will also know my age now, kung ilang taon na ako. Nung bata pa ako, kapag hapon na, required kang matulog. Ginagawa pa ba yun sa inyo noon, nung mga bata pa kayo? Kapag hapon na, required kang matulog. So, yung tulog pa naman noon, mga around 2, mga ganon, 2 p.m. or 3 p.m. So matutulog ka ng mga 30 minutes. Ang problema nun, kung yung time ng pagtulog mo, biglang umulan. Tapos yung mga kalaro mo, nasa labas na dahil nauna na silang nagnap. So stress na stress ka ngayon dahil gusto mo din. Baka pagising mo, ubos na yung ulan. Kaya lahat ng kalokohan, kasinungalingan, gagawin ko nun. So magkukunwari ako matutulog. Tapos kahit na natulog lang ako ng 15 minutes, gagawin ako. Kunyari. Tapos titingnan ako ng nanay ko na ganun, natulog kaya talaga to. Pag bata ka pa, gusto mo ng kalayaan no? Parang gusto mo na agad lumaki, gusto mo na agad mag 18 years old, para mga American citizen, gusto nila mag 18 years old para free na sila sa control ng kanilang mga magulang. Mga bata tayo, gusto natin ganun. Kasi pag bata ka pa, uwi, gusto pang paglaro, umuwi ka na, tapos lagi kang inuutusan. Magsaing ka, maglaba ka, maghugas ka ng plato. So talagang bata ka pa lang, naghahanap ka na ng kalayaan no? Yung iba nga baka sa inyo, sobrang bata pa, naglayas na. Di ba? Naglayas na, tumira na sa kalsada. Tapos, sobrang laya ako dito. Kasama ko yung mga barkada ko, mga ganon. Di ba? At least hindi ako inutusan ng nanay sa bahay. Di ba? So malaya ako. So, malaya ba talaga yon? So, yun yung gusto kong pag-usapan ngayon yung freedom. Kasi yung freedom, kapag pinag-usapan niya ng ordinaryong tao, freedom is the ability to do whatever you want. Ayan, kapag pinadefine sa inyo yung ano yung kalayaan, yan yun Yan yung unang-unang maririnig mo. The ability to do whatever you want, whenever you want. Sarap pakinggan Magagawa mo yung gusto mong gawin kung kailan. Yung parang ako, ang pangarap ko sa buhay noon, sabi ko, gusto ko, gigising lang ako kapag tapos na akong matulog. Tapos matutulog ako kapag tapos na akong gumising. Mga ganun. Yung I have the ability to do whatever I want, whenever I want. So yun yung understanding ng marami sa atin, kung ano ba talaga yung totoong freedom. I will give you a different perspective ngayong gabi. So you have to really listen. Dahil kapag naintindihan nyo ito, panalo na. Lamang na kayo sa napakaraming mga hindi na ito nakakaalam. So you are blessed to be here. I am blessed to be here and to be sharing with you this amazing, different kind of perspective on freedom that the Bible will teach us tonight. So, let's go on. Pag-usapan natin yung true freedom. And we have taken our verse from Matthew chapter 11, verses 28 to 29. Di ba umabot ng 30? But let's go to the verse. Let's read the verse. Our Savior said, Jesus said, come to me, all you who are weary and burdened, all you who are weary and who are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. That's a yoke. Yan yung yoke. Kung hindi nyo alam kung ano yung yoke, yan yung pamatok. May nakita pa ba sa inyo ngayon ng kalabaw? Feeling ko ngayon yung kalabaw. Teka, sobrang tanda ko na may piso pa ba sa kalabaw?
Hindi ko na alam kung ano yung nasa piso. So, before kasi may piso dun sa kalabaw, nakita na kayo ng kalabaw? I'm really curious. Mga kabataan, kasi karamihan mga kabataan. Yung mga matatanda dito, definitely nakita na ng kalabaw. Pero kayo nakita na? Okay. Marami kaming kalabaw pero kahit sa probinsya namin ngayon, konti na lang. May crisis ngayon ng kalabaw sa Pilipinas. Pero, ayun, kung nakita na kasi kayo ng kalabaw, alam niyo yung concept ng yoke, ng pamatok. Yung nilalagay dito sa leeg nila. Ayan. And I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find the rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. True freedom. Okay. Teka, nasa akin ba yung clicker? Sige lang, hintayin ko lang saglit yung clicker para ma-timing ko yung pag-click. Interesting. Kanina sabi ko kung may nakita pa sa inyo ng kalabaw. Dahil yung kalabaw, isang beses lang din yan manganak sa isang taon, parang tao. So, yung kinakatay na kalabaw sa Quezon or sa Batangas, sa araw-araw, sobrang dami. Kaya, baka yung mga magiging anak ninyo, hindi na makita ng kalabaw. Makakita nila ng kalabaw sa museum. Province namin, mayroon pang puting kalabaw. Alright. Come to me, all of you who are weary and heavy burden. Ayan. So, yung pamatok. Pamatok. Okay. This is my proposition to you this evening. Okay? This is the idea this evening. The big idea of the sermon ni Pastor Ronald. Kapag tinanong si Pastor Ronald, pag tinanong kayo, what was the sermon all about? The sermon is all about this. That true freedom is found under the yoke of Jesus. Sa yoke ni Jesus. Sa pamatok ni Jesus. Okay. Kahit na hindi nyo alam, lahat tayo merong suot na pamatok. Alright? Sapagkat kahit hindi natin alam, kahit hindi ninyo alam, lahat tayo ay under sa control, under sa authority. We cannot escape that. Simula pagkabata, di ba, may authority sa iyo yung mga magulang mo. Pag lumaki ka, akala mo mawawala na yung control na yon kasi nag-aral ka naman. Pagpasok mo sa school, nadagdagan pa yung may control, may authority over you. Okay, yung may yoke over you, sino naman yon? Yung mga teacher naman. Si Pastor Ronald, naging teacher sa college. Aba, pabira, pag nasa klase ko kayo, wala sa inyo ngayon dyan na hindi nakatingin sa akin. Walang nagpupulbo, walang natutulog. Pag nakita ko kayo natutulog, I will call your attention the first time. Ibig sabihin, I'm giving you a warning. Pag tinawag ko yung pangalan mo, AJ, warning yon, first warning. Pangalawang tinawag ko yung pangalan mo, kailangan mong tumayo nun at lumabas. That means you are either inattentive, you are sleeping, or worse, nagpupulbo ka, hiningi mo pa dun sa mga babae, yung pulbo na umiikot ng ganon. At one point, meron pa ako mga estudyante ko na inaya ko ng suntukan sa labas after. Dahil nalaman ko sobrang yayabang, hindi naman nag-aaral ng mabuti. Sa klase ko, sila yung mga pinaka hindi sumasagot. Pero sila yung pinakamayabang kasi ang gagaling mag-basketball. Tapos mga nambubuli sa school. Naya ko ng suntukan, 3, sabay-sabay. Sabi ko, antayin nyo ako, tatapusin ko yung lecture ko in 40 minutes. 20 minutes suntukan. Turo na ako dun sa whiteboard, sulat. Kinakabahan ako nung patapos na ako mag-lecture Sabi ko, paglabas ko, sana wala to. Una, unethical tong gagawin ko. Hindi ito professional pag naipagsuntukan ako sa mga estudyante ko. And the worst is, nagtuturo ako sa isang seminaryo, sa isang Bible college. Ipagsuntukan ako. Buti na lang paglabas ko, wala na sila. Okay? Rumispeto na, the next day, pinakamaaga sa klase, 15 minutes before the start of the class, andyan na sila. Nasa unahan pa. Rumerespeto na. So, sobrang terror ko na nagtuturo ako. Nung bagong, pagkatapos ko mag-college,
Nag-aaral talaga ako na mabuti. Immediately, inabsorb na ako ng seminary namin. So pagka-graduate na pag-graduate, turo ako agad sa college. Kaya sobrang taas ng standard ko. At the same time, nag-MA pa ako. So sobrang taas ng standard ko. Talagang kinakabatutan sa akin yung mga estudyante, tapos nagbabalasa ako. May mga ganun ba kayong mga teachers? Yung nagbabalasa ng class card, tapos bubunutin yung pangalan mo? Parang ganun. Pag binunot ko yung pangalan mo, Socratic method yun. Ibig sabihin, pag tumayo ka doon, 30 minutes na yun, hindi ka doon uupo. At kahit marami kang sinasabi, pipigain kita hanggat wala ka nang masabi. Ganun katindi. Kaya, so, nung pag nag-aral ka na sa school, akala mo wala? Okay, meron pa rin eh. May authority pa din. Sana makagraduate na ako dito. Siguro mapangarap na iba sa inyo kasi may teacher akong ayaw na ayaw ko. Pagka-graduate mo, maghahanap ka naman ngayon ng trabaho. Right? Majority maghahanap ng work. Iba lang dyan, magbi-business, magiging boss. Pero karamihan, maghahanap ng work. Pagpasok mo sa trabaho, meron na namang, may yoke na naman. Yung yoke na yan, dalawa lang yan eh. May dalawang klaseng yoke sa Bible. Yung isa, yoke made of wood. This is in Jeremiah. Okay? Yoke made of wood and a yoke made of iron. So pili kayo ah. Gusto kong pag may authority, may nagko-control sa inyo na kailangan mag-submit ka, isipin mo, ano ba yung yoke of wood, magaan lang pag sinuot. Okay lang. Yung yoke of iron, masakit, mabigat. So hindi ko alam yung mga parents ninyo kung yoke of wood o yoke of iron, nung mga teacher ninyo ay yoke of wood o yoke of iron, yung mga kaibigan ninyo or boyfriend mo, hindi ko alam kung gaano ka-toxic yan na yoke of iron yan o yoke of wood, pastor, yung girlfriend ko or yung mga kaibigan mo kung yoke of wood yan o yoke of iron yan. Kung yung boss mo sa work ay yoke of wood o yoke of iron, pag naging kang boss, may boss ka pa din eh. Diba? So there will always be an authority over us. There will always be an authority over us, whether we like it or not. Meron talagang authority. Kaya ngayon pa lang dapat matutunan ninyo ito na lagi may authority sa atin. So, kaya maraming naghahanap ng true freedom eh. Kaya, makaalis ba tayo dyan sa authority na yan? I'm telling you now, hindi. It's just a matter of finding that one true master. One true authority who will give to us His yoke. Yung kanyang yoke, yung kanyang pamatok, yung kanyang harness, yung kanyang beam, ilalagay sa atin at makakaranas tayo doon. Wow! Gusto ko to. I like this yoke. I like this yoke. Magaan, masarap. And it really gives me the feeling that I am free. So this is called a paradox sa English. Alam mo yung paradox? Yung parang sinasabi ko sa'yo na magiging malaya ka kapag ipinatong sa'yo, pag hinayaan mo, if you allow Jesus Christ to put His yoke on you. That's the only time that you will be free. Kaya, that's a paradox, right? Ayaw mo nga nun eh. Ayaw ko ng pamatok, pastor eh. Kasi simula pagkabata ko, binabatok-batukan ako eh. But this is the offer of Jesus. True freedom is found under the yoke of Jesus. It is either the yoke of Jesus or this other yoke. O, sige, pili tayo. The yoke of the Roman Empire. So this is called the Roman yoke. Yung mga audience ni Jesus Christ, yung sinabi niya, "Come to me, all of you who are weary, who are heavy laden." Basahin lang natin uli yun "Come to me, all of you." Yung sinasabihan ni Jesus Christ niya na, "Come to me, all of you who are heavy laden, who are weary, and I will give you rest." Ang mga audience niya ay mga ordinary na mga people. Fishermen, farmers, basically people who are marginalized, who are living under the Roman rule. And every day of their lives, sobrang hirap, sobrang bigat. You know why? Napakabigat ng pamatok ng mga Romans sapagkat, una, tax na lang. Yung taxes mo noon, nung panahon ni Jesus Christ, ngayon umaaray, ang daming umaaray ngayon sa tax eh. Yung taxes nila nung time ni Jesus Christ ay around 30 to 50% ng kanilang income. So imagine, 30% ng trinabaho mo, that's roughly what?
3 months of your life, o 50% na. 6 months of your life, kukunin lang sa'yo yun ng Roman Empire. Fisherman ka lang, magsasaka ka lang, laborer ka lang, woodworker ka lang, carpenter ka lang, mahirap ka lang, pero 30% to 50% ng income nila kinukuha na itong mga to. And there's always the danger of persecution. There's always the danger of rebellion. Anytime, halos wala silang karapatan eh. They cannot even exercise their religion as much as they want. Anytime pwede kang kunin, saktan. They were under a very heavy yoke from the Roman Empire. So, minsan, iniisip natin, parang ang bigat na ng dinaranas natin ngayon, di ba? Totoo yun. We do not belittle what our, alam nyo, napakahirap din, kahit dito sa Pilipinas. Napakataas ng tax. Alam nyo ba na, hindi ko na lang dito pinost eh, pero kung kasi mag-work kayo someday, and you have to learn this, you have to know this, pag tiningnan mo yung sahod mo, kapag lumampas ka dun sa tax bracket na 250,000, because 250,000 is wala kang babayaran tax niyan. Pag lumampas ka doon, meron na yon. Okay, may base na nababayaran ka na tax base, tapos merong certain percentage nung lumampas doon sa, let's say, 400,000 or 800,000. Kapag tinotal mo yon, inadapt mo yon, that's almost 2 to 3 months of your life kukunin lang ng gobyerno para ipamahagi sa mga nangangailangan. So that's called tax. Alright? Redistribution ng wealth. Kaya mas marami yung kinikita mo, mas maraming kukunin sa'yo. But imagine, 2 months of your life, kinukuha para ibulsa. Tapos ipantutulong. Hindi mo alam kung ilang percentage lang doon yung itutulong. Same thing with the Roman Empire. Hanggang 50% tinataksan sila. So hirap na hirap yung mga tao. It's so hard. It's so hard. And hindi lang yung Roman yoke yung mabigat. Meron pang ito. Not only is the Roman yoke so crushing upon the people, ito pa, meron pang isang mas mabigat. Yung religious yoke. Yung mga Pharisees and scribes nung time ni Jesus Christ. Kaya sinabihan sila ni Jesus na, woe to you, experts in the law. Who are the experts in the law? The Pharisees, the Sadducees, and the scribes. Because you load people down with burdens they can hardly carry. And you yourselves will not lift one finger to help them. Paano nabigat itong mga religious na yoke na ito? Alam nyo kasi, yung pag binasa nyo yung Bible, meron dong tinatawag na Torah. Okay, yung the law. Tapos pag binasa nyo dun sa bandang Exodus, meron dong 10 Commandments. Etong mga Pharisees, etong mga scribes, hindi sila content doon sa Torah na ni-reveal ng Diyos. Dinagdagan pa nila yon ng napakaraming mga laws. Hundreds of them. Around 600 laws. Okay? Especially pagdating sa Sabbath. You know what Sabbath is? That's yung rest day. Sa kanila, bawal mag-work during the Sabbath. Bibigyan ko yun ng 2 example nang dinagdag nila dito sa Torah. So sabi lang sa Torah, okay, remember the Sabbath day, you shall not work on the Sabbath day. Remember the Sabbath day, you keep it holy. You rest on the Sabbath. Okay, so mag-rest ka, huwag ka mag-work. Ang understanding nila ng huwag mag-work, meron lang certain number of steps. Kapag Sabbath, Saturday, meron lang number of steps kang pwedeng yun lang yung lakad mo. 1, 2, 3, hindi ko alam kung ilan eh. Pero kapag lumampas ka doon, work na yun. Paano kung meron kang tutulungan dyan, di ba? Halimbawa, nasagasaan. Tumakbo ka pa. Magbibilang ka pa ba nun? Baka lumampas na ako doon sa number of steps. Pag lumampas, di binali ko na yung law. So gusto mong maging mabuti, gusto mong mapupurihan ng Panginoon, pero itong mga religious leaders, hop, hanggang 100 step lang. Pag lumampas ka dyan, hindi mo na pwedeng gawin. Crazy, right? Absurd. Pero yung mga tao, these are being imposed on the people during their time. Itong law na ito, another example. Bawal ka mag-spit. Bawal kang dumura. Why? Kasi baka pag dumura ka, pag Sabbath, maduraan mo yung tinanim doon na munggo, at yung munggo tutubo, iti para ka nagtanim. Work na naman yun. So ultimo pag dura, bawal. See,
You're laughing because that is crazy, that is absurd. But during their time, the Torah is not enough. You also have to follow all these rules if you want to be perfect, sabi ng mga Pharisees, sabi ng mga scribes, sabi ng mga Sadducees, if you want to please God, if you want to be perfect, you obey the Torah and you obey these hundreds of laws. It's so hard. Pinapahirapan ka na ng mga Roman soldiers, pati sa mga religious leaders na dapat pinagkukuhanan mo ng comfort, pinagkukuhanan mo ng encouragement. Kaya sabi ni Jesus Christ sa kanila, woe to you. Yun yung pinakamabigat na pwedeng sabihin ni Jesus eh. Ang saklap naman woe to you. Experts in the law. Because you load people down with burdens that they can hardly carry. But you yourselves will not lift any of your fingers to help them. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ itong verse na ito, this is such a relief sa mga people who are being oppressed. People who are so crushed down. Nung sinabi ni Jesus Christ na, come to me, all of you who are weary. By the way, the Greek word for weary is kopiao, meaning it's bone deep weariness. Alam niyo yung bone deep, tagus sa buto. Those who are weary, kayo na tagus na sa buto ninyo, yung inyong paghihirap. And burden, the word that was used there is yung crushing burden. Burden. Na the yoke that were put upon them, it's crushing them. Alam mo yung baon ka na, binabaon ka pa lalo. And the invitation that Jesus Christ gave them is this. Kung ikaw yun, kung ikaw ito, feeling mo ito ka ngayon, that you are being crushed. Sobrang daming burdens. Sa school, sa family, sa relationships. This is for you. Because the invitation here is individual. Sabi ni Jesus, come to me, and I will give you rest. Okay yun no? May invitation na yun ni Jesus. Come to me, and I will give you rest. Note, understand kung ano unang ibibigay ni Jesus Christ. Hindi pa yung yoke niya. Ano muna? I will give you rest. Bibigyan muna kita ng rest. And then I will give you my yoke. Then take my yoke upon you. So, baka bago ito sa inyo, yung mga Hudyo, mga Israelites, they start their day hindi ng Monday. They start their day on the evening. Pag binasa ninyo yung Genesis, may kita nyo, and the evening and the morning was the first day. So hindi siya, nabasa nyo na yun, hindi siya and the morning came and then the evening came. Dito iba. Then the evening and then the morning. Tas evening and morning. So they start their day not because pag morning kasi mag-work ka na eh. Pag evening you rest na. So that's the design. So evening, ang design ay rest muna. So rest. Kaya kayo diyan, ng mga tayo diyan, sa mga alipin ng salapi. Walang kapago, hindi natutulog, hindi nagpapahinga dahil work, produce. Ayun na yan yung pinagagawa ng mga paraon ng mga parao sa mga Israelita. Their worth, their value is in their work, in what they are able to produce, yung mga bricks. Kasi yun yung ginagawa nila Magawa sila ng mga bricks. Baka nga sila pa yung gumawa ng mga pyramids sa Egypt. Pero yun yung ginagawa nila. Gawa sila ng bricks. Your value is tied to what you are producing, basically. Kapag wala ka na ipoproduce, kung naipoproduce mo lang, 100 lang, 200 lang na bricks, hollow blocks, wala kang kwenta na alipin. Okay? So yun ang ginagawa. Pinipiga sila hanggang sa... But the design of God for them, it's not that. You go back to the beginning of Genesis. Rest. You are so much important than your work. More important than your studies. You are more important than what you do. So, alam mo, kahit nga wala kang ginagawa, importante ka pa din Iba nga sa inyo, hindi pa nag-aaral Baka may exam kayo bukas o kaya sa susunod na linggo, hindi pa kayo nag-aaral.
andito pa kayo. Pero, may worth pa rin kayo sa harapan ng Panginoon. See? So, yung ganong perspective, your worth is not in what you produce. Maganda yun kung nakapag-produce kayo ng marami, nakapag-produce ka ng mga magagandang grades. Si Pastor Ronald, hindi sa pagmamayabang, nung nag-aaral nung college, pag tinignan nyo yung grade ko, pwede kayong kumuha ng ruler. Tapos, iganon mo yung ruler. Kapag may gumanon doon, kung may gumanon. Pero pag ginanon mo yan, straight ng gano'n. Sabi kasi ng mentor ko, if you can get an uno, if Jesus deserves an uno, why would you give Him a 125? Ha? Kung deserve ni Jesus ng 100, kung kaya mo namang i-100, at deserve ni Jesus na maka 100 ka, bakit mo siya bibigyan ng 99? Bakit mo siya bibigyan ng 98? Bakit mo siya bibigyan ng 95? Okay din no? Okay din na perspective Kaya nung graduate ako, kung hindi ako binigyan ng teacher ko ng PE ng 225, binigyan ako na sa school namin kapag meron kang mas mababang grade sa 2, hanggang cum laude ka na lang. Kasi yung Magna, ang pinakamababa mong grade ay 1.5 o 175, something like that. Suma ay 125 o 1.5. Binigyan ako ng 225. Kaya, hindi ko nakuha yung ibang before the laude. Alam nyo, kahit loud ka nga lang, may worth ka pa rin sa Panginoon Pinaghirapan ko yun ng matindi. Pero alam nyo yun, yung mga grades na yun, those grades do not define me. Sobrang stress na stress ako para makuha ko yung mga grades na yun. Because, ginagawa ko talaga para sa Panginoon. Pero eventually nga, ginagawa ko na para sa sarili ko Pag nakakita ko ng mababang grade, pabira, sobrang sama ng loob ko As if nakatayo na doon yung ano ko yung... So, na ano rin na mabigat yun. Ibang yoke yun sa sarili mo. Hindi ka na nag-rest. Aral ako ng aral, halos hindi ako natutulog. Basa ng basa, aral ng aral. So, baka ganun din kayo mga estudyante. Kaya sinasabi ko sa inyo. So, come to Jesus. That will weary you, that will burden you. And then, He will give you rest. Rest. Rest muna. Rest. Okay? Amen ba yan mga kapatid? Kaya kayo baka kaya kayo na pagod. Hindi kayo nagre-rest. Yung kayo naman na sobrang rest na, yung pagod na sa pahinga, eto na yung kasunod sa inyo. Ito na yung kasunod. So, Jesus will give you first, He will give you rest. And then, He will give you His yoke. Jesus Christ said, "Take my yoke upon you and learn from me." No, ito yung paradox doon Pambihira, pinagpahinga ka ni Jesus, tapos after kanyang bigyan ng rest from your work, from your weariness and heavy burdens, bibigyan niya kanya ng yoke. And Jesus said, "For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Let's unpack those words, okay? So, take my yoke upon you and learn from me. There. The idea here ay yung yoke ni Jesus Christ is a yoke that is easy. Okay? It's easy because of this picture, okay? Kung hindi nyo maintindihan bakit kaya magaan? Bakit hindi mabigat yung yoke ni Jesus Christ? Alam niyo ang bakit? Kasi yung mas mabigat na burden, pasa-pasa niya. Okay? Ang pasa-pasa lang natin ay yung magaan na. Because si Jesus Christ, yung burden na pinasan niya, hindi natin kayang pasanin. Yung burden ng kasalanan, sobrang bigat niyan. Di ba pag gumagawa ka ng kasalanan, pag wala ka ng yoke ni Jesus Christ, okay, kapag ibang yoke yung nandun sa'yo, yoke ng kasalanan, sobrang bigat nun. Okay, yung yoke na yon, yung burden na yon, pinasa ni Jesus Christ para sa'yo. Yung yoke ng kamatayan, yung yoke ng
yung yoke na nagpapahirap sa atin, na nagpapabigat, yung yoke ng kamatayan, yung yoke ng kasalanan, these are borne by the Lord Jesus Christ. And Jesus Christ is telling us to take your yoke upon you and learn from me. Learning, meaning side by side, magkasama tayo. Partnership. Hindi lang ikaw yung magbubuhat. Okay? Is this a good yoke? Maganda ba tong pamatok na to? Is this something that you would like to put on your neck? Gusto ko to. Ito yung yoke na gusto ko. Okay? Kung meron talagang yoke na ang dami-daming magbibigay sa akin ng pamatok diyan, ito yung gusto ko. The yoke of Jesus Christ. For I am gentle and humble in heart. Alam niyo yung gentle? Ano sinasabi diyan ni Jesus Christ? Yung I'm very strong, I'm so powerful, pero hindi kita ika-crush. Okay? Bubuhatin ko to. Yung alam ko mabibigatan ka, ang ibibigay ko sa'yo, yung bigat na fitting lang sa'yo. Custom made. Na, meron kayong mga headset, headset, yung mga nilalagay sa tenga, okay? Ang ibibigay sa'yo ni Jesus Christ is something that is custom made, fitting for you, para sa'yo lang. Yun talagang, kung ito lang yung kaya mong buhatin, yun lang ang ibibigay sa'yo ng Panginoong Jesucristo. So beautiful. Hindi ka niya bibigyan ng pamatok na hindi mo kakayanin. Because He is gentle and He is humble in heart. That's why His yoke is easy. His burden is light. Pamatok na custom fit for you. Something na si Aljun lang yung kaya magbuhat. Okay? Dahil ito lang yung kaya ni Aljun. Payat eh. Payat, mahina, madaling, yung mga madali itong madurog eh. Ha? Pag sinabihan mo to ng ganito, madaling yung pamatok na ibibigay sa'yo ng Panginoon ay pamatok na magaan. Yung masisiyahan ka na suot ko, sarap naman ang suot ko na to, parang hindi ako nabibigatan, Lord. Parang hindi mabigat. I feel so free wearing this. I feel so free. Tapos may kita mo ang Panginoon, buhat-buhat niya pala yung mabigat kasi the heavy burden is being carried by Jesus. Kaya itong ox na to, yung isang ox dyan is the stronger ox, yung isa is the weaker ox because the ox is probably younger or may karamdaman or mahina. So para matulungan siya na magawa niya pa rin yung work niya, okay, tatabihan siya ng mas malakas sa kanya para matutunan niya kung paano gawin. So that is the picture ng yoke ng Panginoong Jesucristo. True freedom is found under the yoke of Jesus Christ. That is why, okay, I'm going to say something that is a little bit controversial. Okay, you will be probably hearing this for the first time because Pastor Ronald Toledo created this saying. Okay, pag i-quote nyo to, i-quote nyo ako. Okay, para hindi kayo makopyright. The freest of men and women, yung mga pinakamalalaya na mga lalaki at babae. Okay? Kung gusto mong ikaw maging pinakamalayang lalaki sa lugar ninyo, sa school mo, kung ikaw gusto mong maging pinakamalayang babae sa tahanan ninyo, sa inyong magbabarkada, sa inyong work, ikaw maging pinakamalaya doon na individual. Okay? The freest of men are paradoxically not free, because they are in bondage to Jesus. So that is a paradox. The freest of men, true freedom is found in bondage to Jesus Christ. Alam nyo, nung true freedom is found on bondage, ang hirap mag-English no? Pambira Sobrang tindi kasi ng mga concepts But true freedom is found in being in bondage to Jesus Christ. Nung nasa South Korea kami, sumakay kami ng bullet train. Okay? Yung bullet train na yon, tumatakbo yun ng around 300 to 330 km per hour. Sobrang bilis nun. Okay? And that metal is a very dangerous, it's a very little thing. The only reason why it is able to serve its purpose na makarating siya from Seoul to Busan in around 2.5 hours
mas malayo pa yung Bustos kaysa papunta dito dahil sa traffic. Ayun, parang from here hanggang sa Apari, sa Cagayan, tatakbuhin niya lang yun ng mga 2.5 hours sa sobrang bilis. The only reason why it was able to serve that purpose, na kaya niya mag-travel ng ganong kabilis, is because of what? It's because of it being in bondage dun sa rail, doon sa dinadaanan niya. Nakaband siya doon. Bound siya doon. Do you get the point? Unless it is bound there, unless nakabind siya doon, it is a lethal thing. Wasak yun, walang patutunguhan yun. Manguwasak ng buhay yun. Nakita ninyo? Kapag wala tayong yoke, unless Jesus Christ give us His yoke, saan patutungo yung mga buhay natin? Saan natin dadalhin na trahedya yung mga buhay natin? That happened to me. Kanina si Pastor Ronald, ang dami sinasabing para mga accomplishment niya sa buhay. Alam niyo ba, there was a time that I backslided from the Lord. Inalis ko yung pamatok ng Panginoong Jesucristo dahil gusto ko maging malaya eh. Parang feeling ko, parang nabibigatan ako for some reason. Inalis ko. Gusto kong sundin yung pamatok ko. Nung inalis ko pala yun eh. Hindi naman pala ako nag-alis ng pamatok eh. Nagpalit lang ako ng pamatok ng iba. At yung pamatok na nilagay ko, yung pamatok ng mga barkada, okay? Yung yoke ng pag-iinom ko, lahat, barkada. I really don't know what happened after that. Para akong bullet train din, pero yung patutunguhan ko. I'm just so happy na I really thought that I was free. But that was the time that I was really in bondage. Ako pa yung naging alipin. So the freest of men. And now that I'm out of there, kaya kayo, hindi ko sinasabing pumunta kayo doon, okay naman pala eh. Makaka-recover ka naman pala eh. Baka may time pa ako. Si Pastor Ronald nga, naka-recover pa eh. O sige, bahala kayo. Baka pag kayo dumaan doon, sa sobrang bullet train ninyo, baka ma-discarrel kayo, hindi kayo makabalik. So do not assume na makakabalik kayo. No, sobrang kasagsagan ng, I'm not glorying in my former depravity. Pero nung kasagsagan ng kalokohan ko, tumatayo pa ako sa motor, papatakbayin ko yun ng 100. Bullet train din. Papatakbayin ko na sobrang bilis. Nung lasing ako noon, tapos tatayo ko doon. Habang nakatayo ko doon, nakaganon pa ako. Sabi, sige nga, kung talaga nandyan ka, patayin mo nga ako ngayon. Gumaganon pa ako doon. Siguro nakaganon si Jesus sa akin eh. Oh. Kung gawin ko nga kaya. Parang hindi na ito alam yung gusto niya. Eh. Kung pitikin ka lang niya ng ganon, tapos ka eh. The freest of men. Gusto niyo ba yan? Yung madiskaril? The freest of men. The freest of men are not free. They are in bondage to Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Because if you are in bondage to Christ right now, if you are naka-mighty band ka, naka-super glue ka sa pamatok ni Jesus, sa yoke ni Jesus, you are the most free person in the world. Saan kanya pinalaya? Pastor, saan niya pinalaya? Sa kasalanan mo. Sa kamatayan. Sa takot, sa pangamba. Sa pagiging plastic. Sa pagiging mainitin ang ulo. Sa pagiging magagalitin palagi. Sa pagiging maarte. Sa pagiging masakit sa ulo. Sa pagiging toxic na tao. The freest of men and women are not free. They are in bondage to Christ. They are bound to Christ because true freedom is found in bondage to Jesus Christ. This is my favorite saying. Hindi nyo rin niya mahanap sa Google dahil kinoin ko yung saying na yan. Okay, so you can also quote me for that. That life is but a short. It's a short search. It's a search. It's a search for a master. Your one true master. Na kapag nahanap mo na siya, pag nahanap mo siya, at inilagay niya sa iyo yung kanyang pamatok, and He will say, you are mine. That's the only time that you will really feel alive. You will really feel free. That's why Jesus Christ said, if you have found Jesus Christ, He is the master that you have been looking for. Sana nahanap nyo na ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid.
Amen? If you are looking for a master, Pastor Ronald, parang Ronin pa rin ako hanggang ngayon. Masterless samurai. Kung hanggang ngayon, Ronin ka pa, wala ka pa ring master. Iba yung master mo. At naghahanap ka pa din. The Lord Jesus Christ is inviting you. Here's my yoke. You want to be my slave? You want to be my prisoner? Take my yoke upon you and learn from me. For my yoke is easy and my burden is light. Learn from me. Master talaga eh. Learn from me. Master talaga. Life is but a search for a master. And that is the Lord Jesus Christ. Amen. Hanggang dun lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Let me close this in a word of prayer. Let's bow down our heads, close our eyes. Let's pray. Our loving God and Heavenly Father, we thank you, we praise you, we glorify your name. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi nyo kami iniwan sa aming pong nakakalungkot, sa aming pong malungkot at trahedyang mga buhay. Bagkus, Panginoon, kami po, Panginoon, ay inyo pong hinanap at kami, Panginoon, ay inyong pinalaya. And because of your yoke, because of that yoke that you have placed upon us, we feel so free. Free to love God and free to love other people. Na wala kaming kailangan patunayan sa aming mga buhay. Na hindi kami nagmamatter because of what we are able to give you. But precisely, we matter because of what you have given us. Kaya Panginoon, marami pong salamat. We accept this. We accept being in bondage to you, being bound to you, because it is in being bound to you that we feel we are most free. And indeed, the Lord Jesus Christ said that if you remain in my words, you shall know the truth, and the truth shall set you free. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen.